Welcome sa ating channel, ang LinguaTune. Halina't matuto kasama sina Teacher Sally at Teacher Sol. Ngayon ay mapapakinggan mo ang mga seleksyon sa Phil-Erie Filipino Grade 4. Narito ang unang bahagi ng pananapos na pagtatasa sa Filipino para sa ika-4 na baitang. Ano ang ginagawa mo kapag bakasyon? Ano kaya ang ginagawa ng mga bata sa kwento kapag bakasyon? Ang pamagat ng ating kwento ay Bote Dyaryo. Kapag bakasyon, maraming bata ang nag-iisip kung paano kikita ng pera. Nagtitinda ng dyaryo si Luis tuwing umaga. Nilagang mais at saging naman ang itinitinda ni Karen. Luis, magkano na ang kinikita mo sa pagtitinda ng dyaryo? Tanong ni Karen. Humigit kumulang sa 100 piso araw-araw, sagot ni Luis. Ibinibigay ko kay nanay ang kalahati at inihuhulog ko sa alkansya ang natitira, dugtong pa niya. Ikaw, magkano ang kinikita mo? Tanong ni Luis kay Karen. Katulad mo rin, nakapagbibigay din ako kay inay at nakapag-iipon pa ako, sabi ni Karen. Dyaryo! Bote! Ang sigaw ng isang binatilyo na may tulak ng kariton. Malaki rin siguro ang kinikita ng namimili ng bote at lumang dyaryo, ano? Tanong ni Karen. Tiyak yun, sagot ni Luis. Para sa mga batang ito, ang marangal na gawain ay dapat ipagmalaki. Makinig sa mga tanong at piliin ang tamang sagot. Ano ang ginagawa ng mga bata sa kwento? A. Kumakain sila ng masarap na mais at saging. B. Naglalaro sila ng inipong mga bote at dyaryo. C. Naghahanap sila ng pagkakakitaan ng pera. Ano ang ibig sabihin ng humigit kumulang sa 100 piso? A. Tiyak ang halaga ng pera. B. Kulang ang halaga ng pera. C. Hindi tiyak ang halaga ng pera. Ano kaya ang nararamdaman ng mga magulang ni na Luis at Karen? A. Nahihiya sila. B. Natutuwa sila. C. Nagugulat sila. Ano-anong mga salita ang nagsasabi tungkol kina Luis at Karen? Sila ay A. Malinis at matipid. B. Masipag at matipid. C. Magalang at matulungin. Alin sa sumusunod ang nagpapakitang marangal ang ginagawa ni na Karen at Luis? A. Pinag-uusapan nila ang kita nila. B. Ipinagmamalaki nila ang pera sa alkansya. C. Nais nilang gumawa ng paraan para kumita ng pera. Ano ang mensaheng nais iparating ng kwento? A. Mainam kapag nakatutulong at nakaiipon. B. Mainam kapag nagtatrabaho habang bata pa. C. Malaki ang kita ng namimili ng bote at dyaryo. Ano-ano ang ginagawa mong tulong sa bahay ninyo? Tingnan kung paano at bakit tumulong sa bahay ang tauhan sa kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Kay Daming Gawain. Maagang naghanda ng almusal si nanay. Maaga ring gumising si Lita. Tutulungan ko kayo, nanay, wika ni Lita. Anong tulong ang gagawin mo? Tanong ng nanay.
Di maghahain po at maghuhugas ng pinggan, sagot ni Lita. Sana makatulong ka hanggang sa gumaling si Ana. Mahirap ang may sakit ang ating katulong, wika ng nanay. Kahit po magaling na siya, tutulong pa rin ako, wika ni Lita. Pagkatapos hugasan ng pinggan, nilaro ni Lita si Bunso upang makapaglabas si nanay. Mahigit 2 oras siyang nag-alaga. Sa gabi, tinulungan niya ang kapatid na gumawa ng takdang aralin. Maraming tanong ang matyagang sinagot ni Lita. Meron tayong bagong katulong, Miguel, wika ng nanay sa asawa. Talaga? Tugon ni Mang Miguel. Tignan mo si Lita, wika ni nanay. Ipinagmamalaki ko siya. Napangiti si Lita. Makinig sa mga tanong at piliin ang tamang sagot. Alin sa sumusunod ang unang nangyari sa kwento? A. Inalagaan ni Lita si Bunso. B. Naghugas si Lita ng pinggan. C. Tinuruan ni Lita ang kapatid niya. Bakit tumulong si Lita sa bahay? A. Nagpapagaling si Ana. B. Iyon ang utos at bilin sa kanya. C. Walang pasok kapag Sabado si Lita. Anong salita ang naglalarawan kay Lita? A. Siya ay masipag at masunurin. B. Siya ay matulungin at masipag. C. Siya ay masunurin at magalang. Bakit ipinagmamalaki ni nanay si Lita? A. Maraming naitulong si Lita sa bahay. B. Namangha siya sa kayang gawin ni Lita. C. Maraming naitulong sa paglalaba si Lita. Alin sa sumusunod ang nagpapakitang nasiyahan si nanay kay Lita? A. Nakapagpahinga ang may sakit. B. Maagang naghanda ng almusal si nanay. C. Pinag-usapan ng mag-asawa ang ginawa ng anak. Ano ang mensaheng nais iparating ng kwento? A. Mainam kapag bago ang katulong. B. Madali ang gawain kapag tulong-tulong. C. Ipagmalaki ang mga ginagawa ng katulong. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Kita-kita tayo ulit sa ikalawang bahagi ng videong ito. Paalam!